Grabe, calf din pa rin ang sinisigaw ng fans mga kasembreros for the remake of Marimar. Tapos sa post ni Alden, sobrang dami niyang pinost sa kanyang Instagram stories mga kasembreros. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Pero unahin ko ito, no, congrats kay Kath kasi sa 2026 Most Beautiful Faces yata ito sa buong mundo mga kasembreros ay top 3 or nasa pangatlong spot na siya at trending celebrities pala ito mga kasembreros, no, sa Southeast Asia na mga kasembreros. So sabi dito ay nung Sunday ranking ito, top 25 most trending celebrities mga kasembreros. So number 1 ang Bini, grabe, no, si Nikki. Top 3 si Catherine. Number 4 si Kim Chu. Number 6 si Vice Ganda, Heart Evangelista, Jelly Dangka. So yun, number 21 si Bel Mariano mga kasembreros. So yun po, naisip ko kasi dito paunahan ko, parang wala na silang naisip na pwedeng gumawa talaga ng Marimar mga kasembreros. Pero pag-uusapan natin yan mamaya sa mga susunod na items. Tapos si Alden naman, pinost rin pala ni Alden, no, sa kanyang Instagram mga kasembreros itong AR Foundation photo nila kahapon, na General Assembly pala, no, ang tawag dito mga kasembreros. So Macdo Binyan Highway yung kanilang venue pala kahapon mga kasembreros, or nung June 14 pala ito mga kasembreros, kasama ang AR Foundation Scholars ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos yung mga posts ni Alden sa kanyang Instagram, panibagong batch ito ng pictures nila doon nga sa dito sa Mega Ball 2026 pa mga kasembreros, no. So ito po ay pinost ni Piwi Isidro, tapos ni-repost ni Alden sa kanyang Instagram account. So okay, so kasama pala dito si close din pala ito si no, si Dali De Leon at saka si Alden Richards. So of course, no, si Ma'am Charo Santos, yung mga ABS-CBN na close din ni Kath, of course, or ABS-CBN management and actors and actresses, Piolo Pascual, no, na sobrang close ni Kath mga kasembreros, na kung saan ay kasosyo nga ni Kath sa negosyo sa Isla Mara. Ayan dito rin, no. Tapos si Heart Evangelista, of course, si Ma'am Joy Marcelo, first Vice President ng GMA, si Ma'am Charo Santos, sino nga itong isa dito? Yung naka-block din, si Inigo Pascual, no, anak ni Piolo Pascual, andito rin po. Si Piwi Isidro, hindi ko lang alam kung sino si Piwi Isidro dito kasi tatlo yung hindi ko kilala dito, no, yung lalaking kasama ni Heart, tapos yung babae sa nakatabi ni Alden, tapos yung lalaki sa kaliwa ni ni Inigo Pascual. So yun yung mga hindi ko kilala mga kasembreros, no, sorry po. Tapos may pinost pa si Alden sa kanyang Instagram itong isang picture pa mga kasembreros, no, doon pa rin sa Mega Ball 2026 kasama si Ma'am Joy Marcelo, best seatmate ever, Alden Richards, no, mga kasembreros, kasama si first Vice President Ma'am Joy Marcelo mga kasembreros. Tapos isa pang post ni Alden, yung outfit niya na pinost ng Studio 24C, of course, his official glam team studio mga kasembreros, no. So yung Studio 24C, marami rin silang binibihisan, no, ng mga artista. Nakita kong iba, sina Bea Alonzo, sina Marian Rivera, no, sina Kailin Alcantara, Cassie Legaspi, at marami pang iba mga kasembreros. So ito yung isa sa mga outfits, no, na pinost ng Mega, pinost ng Studio 24C, at pinost din ni Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang Instagram story mga kasembreros. Tapos ang cute ng ginawa ni RC Munoz dito. Isang fan ni Alden, no, ginawa niya ng picture si Alden na nagja-jogging, umiinom mga kasembreros. So somehow edited photos, no. Pero si RC Munoz ay or Munoz, no, ay isang fan din po ng Kathen. So
Si RC, hindi ito yung RC Munoz na na artista. So RC Munoz siya na dito na isang tagahanga or isang fan mga kasombreros na mayroong Facebook page na nagsishare din po ng good vibes, especially sa Kath din, no? At saka kay Alden mga kasombreros. Tapos, may isang picture din dito si Alden mga customers na nakuha doon pong pagpasok niya sa venue sa Star Magic sa Mega Ball 2026 mga kasombreros. So, post ito ni Quiz Bree. Sa Makati Shangri-La pala yung kanilang event na nung June 12 mga kasombreros, Independence Day. So, dapper, dashing, and undeniably dapper Alden Richards at the Mega Ball 2026. So, ito yung papasok siya mga kasombreros May video to, pero screenshot lang kinuha ko kasi pareho lang nung nakaraan, pero magkaibang tao ang nag-upload. So, parang ibang angulo rin siya. Tapos, nang papasok siya, of course, marami nag-hi. So, of course, ay tango-tango si Alden Richards. Tumatango siya as a sign of respect and acknowledgement sa mga taong nag-hi din po sa kanya mga kasombreros. Tapos okay, si Alden at saka si Nadine pinost din ni Haliodorama the official trailer for the highly anticipated original series Love Siargao is finally here. Starring Alden Richards and Nadine Lustre, the romance drama promises breathtaking views and a captivating story about the island's legendary curse. So mark your calendars for its grand premiere on June 26, 2026. So yun siya mga customers na 125 reactions ang nakuha dito ni Halio sa kanyang pinost about Alden Alden Richards at Nadine Lustre, the president or the CEO mga kasombreros. So malapit na mga kasombreros. Tapos yung AR Foundation pala ni Alden, may message pala sila doon sa kanilang mga scholars mga kasombreros nang umattend sila ng General Assembly sa Macdo, Binyan mga kasombreros. So 15 hours ago sabi niya our hearts are full after a successful AR Foundation General Assembly. Your active participation inspires us all. Keep the lessons you learn close and let them empower your journey ahead. We are so proud of the brave dreamers you are becoming. Let's keep growing, learning, and paying it forward together. So, hashtag AR Foundation. So, tag nila si Alden Richards, mga kasombreros. So, talagang nakakatuwa lang, kasi ang advocacy ni Alden ito ay sobrang nakakatulong talaga. Hindi lamang siya inspiring na hallucination or imagination, but reality siya mga kasombreros for students or dreamers na walang kakayahan na magpaaral sa kanilang sarili. Ito, 23 hours ago, post ito ni Pretty Max. Ito po ay picture ni attorney na parang nagpipis shine siya mga kasombreros sa 01 story yata ito mga kasombreros na picture ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos major item tayo mga kasombreros. Pinost ito kanina maliban dun sa previous natin na mga vlogs. Talagang pinupush nila na ang Kath din ang gagawa ng Marimar mga kasombreros. So one day ago pinost ito ni Thea Husay Agustino. Sabi niya, sila talaga sana ang bagay gumanap sa Marimar. Pero para sa akin okay pa naman mga kasombreros kasi yung Dondel, hindi na naman sila magkatuluyan, JM Fiang, masyadong bata. Wala na kasing ibang tandem na malakas pa mga kasombreros So, pero sa akin ay talagang caring-carry pa ng Kath din na magmarimar mga kasombreros. Yung gumanap nga na na totoong seryo dati sa Marimar parang 30 plus niya or 40 na yung seryo doon mga kasombreros. So pagka ganito kasi walang pinipiling edad si si Dingdong Dantes nga tsaka si SUV Etrata nako po may nga siya sa Master Cutter. So parang
And hindi naman nagkakalay si na Kath and Alden eh. So, sila lang talaga kasi yung bagay eh. JM Fiang, masyadong bata, sabi ko nga. Dust Bia, ano ba yung mga sikat ngayon na love teams maliban sa Franceth, mga kaso Franceth masyado ring bata. So kanila sila Marimar, no? Sana magtambal sila mga kasembreros ay okay na okay para sa atin ito, no? Mga kasembreros. So sina Alden and Kath, no? Si Marimar. So si Kath ay magaling din naman sumayaw, no? Mga kasembreros. Dancerist din ito si attorney eh, kung kaya bagay na bagay din siya talaga sa role, mga kasembreros. So yung management lang talaga yung ating inaantay, no, mga kasembreros and mga Kathleen Attics. So pero abang kasi maraming naka-line up talaga. Si Alden may bagong movie project pa siya na parang gagawin, no. Si Kath ay yun, si Kath naman Elena, may ano pa siya, no, may ganap pa siya sa Madame Tussauds. Hindi ko na alam kung magkakaroon sila ng inisip ko rin, no, yung Madame Tussauds, baka hindi na magkakaroon ng parang public opening or grand opening, mga kasembreros, kasi parang nagawa na nila yung yung parang trailer nung nakaraan nga, no, mga kasembreros ng Madame Tussauds na mas kompleto, no. Nandun na yung mga artista or yung mga figures sa buong mundo na parang ginawa nila ng figures or wax figures, mga kasembreros. So baka, no, inisip ko rin na hindi na bigyan ng public parang public grand opening kasi marami yung artista na kapag ginawa nila. So but let's just wait and see, mga kasembreros. Tapos ito 2 hours ago pinost ito ng AR Troopers, no. Good morning everyone. Good morning Alden Richards. Tapos picture ni Soiti dun sa Megaball 2026, mga kasembreros. Tapos si Kath naman pinost din dito yung kanyang pictures, no, naka-gray or naka parang abo, no, yung kulay ng damit dito ni Kath, mga kasembreros. So parang nag-gym siya. 5 hours ago ito posted by Pretty Max, mga kasembreros. Yung isa kumakain, yung isa parang nag-aayos ng kanyang buhok. Parang nag-gym yata siya or gumagawa ng endorsement video para sa Anchorland dito, no, sa isa, if I'm not mistaken, mga kasembreros. So yun po. Ito si may pinost ulit si Jason Starr. So ayaw pahawat ni Jason Deadma sa mga sa mga Negatrons, no. Nag-post ulit siya sa kanyang TikTok account ng Kath din, no, mga kasembreros, na kung saan ay dito of course ginagawa niya ng music background or kinakanta niya yung music background, mga kasembreros. Tapos ang picture ng Kath din sa likod na semi-edited, mga kasembreros. So walang pake, no, si Jason Starr, mga kasembreros, si Mars sa mga bashers ng Kath din. Wala siyang pake, mga kasembreros. So ang kanya ay kung saan siya masaya, no, hindi dapat hadlangan ang kanyang kasiyahan. So kung yan ang kanyang kasiyahan, then let it be, mga kasembreros. So libre lang ang kasiyahan, no. At saka marami na mga bad news ngayon sa ating gobyerno. Ay nako po, kung kaya kailangan natin ng good vibes talaga at pampasaya, no, good news, mga kasembreros, sa ating buhay. Kasi kung balita lang at saka gobyerno ang ating pag-uusapan at nakatutok tayo doon, ay nako po, madali tayong tatanda kasi alam niyo na, no, napakagulo ng ating gobyerno ngayon, mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, may video dito si si Alden. Parang parang na-recall ng isang admin yung dami ng collections ni Alden sa kanyang kwarto ng mga laruan, no? Especially itong Iron Man, mga kasembreros. So June 15, 2022, no, nung bumisita at mga kasembreros si father pala si Jeff. Grabe, ang dami na palang collection ni Alden Richards na, mga kasembreros. So yun po, no, 2022 pa ito, mga kasembreros.
So mahilig siya sa mga laruan, mga kasombreros, no? Especially itong si Iron Man nga, mga kasombreros and mga Cathnatics. Tapos, second from the last item natin, pictures ito ni na Alden at ni Kath, mga kasombreros, no? Na pinagtagpi-tagpi ng isang fan. So, si Alden dito ay nasa Jamie Sparkle Run. Tapos yung kay Kath na tatlo ay nung sa Maggie Magic Sarap. Tapos TCL ba itong isa or parang Lazada. Tapos yung naka-white siya, mga kasombreros, no? Parang throwback man din ito, mga kasombreros. So, pero yun po, no? Talagang talagang dito, sobrang ganda at sobrang igop ng Kath din, mga kasombreros. So, random photos lamang ito na pinagpi or pinagdikit ng isang admin, mga kasombreros, or ng isang random fan. Tapos post ni Alden last, no, of course, ang kanyang prayer item for today na atin pong talagang binabantayan at inabangan, mga kasombreros. So hindi ito mawawala sa kanyang pag hindi siya masyadong busy, ito no, talagang nagsishare siya ng word of God, mga kasombreros. So by the way let's continue praying pala sa mga biktima ng lindol, mga kasombreros, hindi lamang sa amin dito kundi sa sa Sarangani, no? Talagang grabe pala yung epekto doon, mga kasombreros, sa Sarangani nung nakaraang lindol. So may mga aftershocks pa rin, no? Mga kasombreros, so let's continue praying sa mga biktima po ng lindol. So sabi ni Alden dito, sabi niya, "Dear God, when I lacked direction, you guided me every step of the way. Thank you for giving me my life purpose and clarity. I don't have to wake up wondering what I'm here for, because my calling is found in you. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them." So that's Ephesians chapter 2, verse 10. So I thank you that I get to be part of your kingdom and your will on earth. Help me to live as an ambassador for Christ, representing you with boldness, love, and integrity. Use my life to usher in your kingdom and reflect your heart in wherever you go, or wherever I go. In Jesus' name, amen. So amen and amen, no? Pops Alden. So yan lang actually, no, sa ating Kathleen items. Piplay ko itong nasa laruan si Alden, no? Kung gusto niyo pong pakinggan, mga kasombreros. And then, ang Word of God na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Grabe na pandemic. Sobrang ang dami na. Kasi ito, marami din dito. Master's bedroom kasi. So yan. Dito, nagbubuo ng mga laruan minsan sa loob. Hindi na ganyan. Uy, si Alden Richards yun Sobrang kailangan natin ang word ni Lord, mga kasombreros, na ito. Ang title po ay Ilayo sa Masasamang Tao. Psalms 140, verse 1, "O Lord, take me away from sinful men. Keep me safe from men who want to hurt others." So napakaganda, mga kasombreros, no? Alam niyo po, yung parang may pero may napakinggan ako isang video na yung stepping away from the people na close sa iyo, parang yung paglayo ba, minsan yung paglayo sa grupo ng tao na kunwari nakasama mo ng mahabang panahon, or sometimes parang dapat may moment ka na ikaw lang mag-isa, or you have to find a place, no, parang para maghanap ka ng isang lugar na kung saan ay magagawa mo pa yung purpose mo, no, sa ganoon siya, mga kasombreros. Ako naranasan ko talaga ito na literal, kasi nga sabi ko sa inyo ay more than 8 years ako sa Maynila, mga kasombreros. Pagka-graduate ko ng college, doon talaga ako dumiretso ng pagtatrabaho sa Maynila. So naka-build na ako ng family doon, parang naka-build ako ng relationship talaga doon, mga kasombreros, especially sa simbahan, tapos yung mga youth, yung mga young believers doon, no, yung mga fellowship ng mga kabataan, and then ang entire congregation ng church, mga kasombreros. So
nakapag-build ako. Kung pa 8 years is parang is enough mga customers para makapag-build ka ng close relationship talaga. So hindi lang kasi siya yung relationship na parang tropa-tropa lang, na parang katrabaho lang. So hindi po siya ganoon, no, mga customers. Kami sabay kami minsan gumagala, sabay kami sa fellowship, unang-una sa lahat, tapos nagstay ako dun sa simbahan, ako yung pinagbantay, tapos nag-disciple kami. So as in bonding, kung bonding mga kasambreros, parang kapatiran yung mga youth nga, yung mga young believers nga doon, tawag nga namin anak, anak. So parang ganun, especially kapag meron kang hinahandle ng mga disciples, mga kasambreros, and then napalapit na sila sa inyo, parang you treated them as your real sons, mga kasambreros. So, kilala mo yung mga magulang nila, naging close mo na rin mga magulang nila, bahay nila. No, so, hindi biro, mga kasambreros. Hindi siya, basta mahirap ma-explain, mga kasambreros, pero rin po, no, hindi biro yung naging closeness, no, ng aming, nung aking, yung aking sarili sa kanila at saka sila sa akin, mga kasambreros. So, ganun po siya. Pamilya kong pamilya talagang turingan doon, mga kasambreros. Kapatid kong kapatid, no? Ganun siya. Magulang kong magulang, maging yung aming mga senior pastors, mga kasambreros. So, talagang mahirap. So, sabi dito, although, no, itong verse na ito ay talking about bad or evil people, mga kasambreros. So, naano ko lang na si Lord Jesus Christ, na-relate ko na may times na umaalis siya sa kanyang mga disciples, no? Umalis siya sa kanyang lugar, no, sa Bethlehem, mga kasambreros, para mag-share ng gospel sa iba. No, parang he separated himself from a group of people or his disciples at times, na may mga moments, mga kasambreros, no, pa situational yung kanyang ginagawa na humihiwalay siya sa kanyang mga disciples para mas magawa pa yung kanyang purpose, mga kasambreros. So, ganun po siya. Sa ating generation naman ngayon, talagang kabataan ang inaatake ni Satan. No? Hindi man literal na masamang mga kaibigan, pero sila kasi yung nag-uudyok minsan ng paglalasing, no? Pag-iinom, no? Pagbibisyo sometimes. No? Yung may mga kaibigan naman talaga na good influence, pero ang sasabi dito ni Haring David ay yung mga masasamang tao, no? Sila yung may mga tao dito, yung mga binabalak parati ng masasama, mga kasambreros, sa kanilang kapwa-tao. So which is definitely dangerous, no? Kasi nga ay kapag tayo po ay natropa o na-close, mga kasambreros, sa grupo ng mga kunwari mga addict, no, or mga gang, mga gangsters, mga kasambreros, fraternity for example. So doon nagsisimula yung ating character din na nababago from good to bad. And kahit hindi sa mga gang, may mga kaibigan din kasi tayo na kunwari inom lang tayo, parang inom lang, ganyan. So tapos dahil nalasing sila, may nangyari din sa magtutropa, tapos nabuntis, na parang ganoon ba, mga kasambreros. Sa mga kabataan yan kasi talaga prone sa sa mga enjoy sa buhay. Yan kasi parang naging normal na lang sa mga kabataan na let's say mga 15, 16 years old, no? Talagang curious yan sa buhay, no? Let's say maglalasing sila, gagala sila sa gantong beach or sa gantong dagat or sa gantong tourist destination, tapos magdadala sila ng mga alak, no? Parang yun yung normal, mga kasambreros, na yan ang ginagawa. Sa social media lang nagka-meet up, tapos may nangyari, tapos nabuntis, parang gano'n, tapos after 2 years naghiwalay, no? Parang gano'n, no? Yung trend, which is nakakalungkot, mga kasambreros. So dito naman ito ay literal na mga masasamang tao ng mga kasambreros, kasi alam natin si Haring David, no, sa Psalms chapter 140 verse 1, sinulat niya dito na Lord, ihiwalay mo ko, no, wag niyo po akong wag niyo po akong ipagkanulo sa mga taong masasama, sabi niya dito, no, kay Lord, mga kasambreros. So i-safe, gawin niyo po akong safety, gawin niyo po akong secure, Lord, sa mga taong gustong manakit, no, sa akin at sa ibang tao, no, ganun siya. Keep me safe from men who want to hurt others. So kasi alam natin si Haring David ay a man after God's own heart, definitely. Ay yung puso niya ay compassionate, no, tsaka merciful and loving sa mga tao, mga kasambreros. So ito po ay panalangin actually, no, ni Haring David, mga kasambreros.
yung Psalms 140 verse 1 is a prayer that expresses a deep need for protection and deliverance. The verse shows the speaker's recognition of the presence of evil and violence in the world. It is more than just a request for safety, it reveals a longing for God's intervention against those who seek to harm. We often face situations that can be troubling and overwhelming, making this verse relatable to our lives. We recognize the inherent dangers around us, thus we learn to turn to God for refuge. David, the author of this psalm, often found himself in perilous situations, and through this prayer, he sets an example for us in how to seek help from our Creator. So, ganun siya mga kasembreros. Any prayer kasi, no, kapag kay Lord mga kasembreros, wala po siyang, kumbaga pa, reluctance. Wala siyang cover up na ito sugarcoat ko lang to, ito lang pagpapalan ko. So anything na dinidesire ng kanyang puso mga kasembreros, kasi lahat tayo may battles wala tayo may problema na kinakaharap araw-araw. So may it be relational, may it be yung ating surroundings, may it be yung ating finances, may it be yung ating mental aspect, may it be yung ating emotional aspect, may it be yung ating physical aspect, no, and so on mga kasembreros. So lahat tayo. Furthermore, this psalm illustrates a deeper spiritual principle, the battle between good and evil. So, ganun siya. Natural na talaga mga kasembreros yung masasama sa paligid natin. No? Kung may ulan, may init. Kung may, parang ganun siya. No? Pag may araw, may gabi. Pag may liwanag, may madilim, di ba? So, parang ganun siya mga kasembreros. So, yung masama talagang andyan na yan mga kasembreros. Ang gawin lang natin ay maging malakas at powerful tayo over sa masama by making our relationship, our faith, mga kasembreros sa Panginoon, stronger than ever. So, ganun po yung technique doon, mga kasembreros. So, when we often wrestle not just with external foes, but also with our own fears and doubts. Seeking God's presence in such moments helps us feel anchored, where we are reminded that the struggle is not merely against flesh and blood, but against the spiritual forces of evil in the world, as illustrated in Ephesians chapter 6 verse 12. So ganun po siya mga kasembreros. Hindi kasi yung mga spirito ni Satanas nandyan din sa paligid na mga kasembreros, yung kay Lord nandyan din, but kung kapag wala tayong time sa Biblia, wala tayong panahon sa panalangin, so mas nagiging malakas yung kampo ni Satanas mga kasembreros kaysa sa kampo or angels ni Lord mga kasembreros. Kung kaya it's really important mga kasembreros na tayo po ay may panahon talaga sa Biblia at panalangin. Kasi parang yung isang tanim, di ba, pag hindi mo diniligan, pag hindi mo inalagaan mga kasembreros or nurture, ay hindi siya lalago, hindi siya mamunga. So ganoon din po yung ating spiritual life. Mas lalakas ito kapag very often tayo na nagbabasa ng salita ng Panginoon, gumagawa ng kanyang kalooban, at saka nananalangin talaga mga kasembreros, pasalamat sa kanyang kabutihan, and so on. The second part of the verse addresses the nature of God's threat, referred to as the evil man. In any context, evil represents all that opposes God's will. So yun siya, no? God, kung lahat ng nag-oppose, no, lahat ng salungat sa kalooban ng Panginoon ay tinatawag na diablo or parang evil mga kasembreros. So as simple as that. So yun, talagang opposite mga kasembreros si Satan in all aspects, no, in all areas mga kasembreros. So kung sabi ni Lord na magpatawad, ang gusto naman ng Satan ay hindi magpatawad, bagkos ay magtanim pa ng puot, ng galit doon sa kaaway. So ganoon siya, no? Kung sinasabi ni Lord na maging humble, ang gusto ni Satan at itatanim niya sa atin na binhi sa isipan natin ay maging ma-pride, no? Ma-pride ka, itaas mo yung sarili mo, mag-self-worth ka, no? Me time ka. So ganoon siya, no? Kung gusto ni Lord na maging loving tayo, mapagmahal, ang gusto ni Satan talagang maging magalitin tayo at saka maging bugnutin, maging mainisin, na maging impatient, no? Ganun ang kanyang gusto. Kung gusto ni Lord na maging kind tayo, maging mapagbigay, ang gusto naman ni Satanas ay maging selfish or madamot tayo. So lahat opposite mga kasembreros. So pero doon tayo of course sa malayo, no, sa mga taong masasama, no, kasi baka mahawa tayo mga kasembreros ng kanilang kasamaan. Alright, so naman po sa ating Word of God, ha? Napapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-aasa, and of course,
malayo tayo sa masamang tao na lalo pang mapanakit, no, sa ating kapwa. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambrersan. Paalam po.